bank account ni Vice President Sara, mabubulgar na, mailalabas na. Ito po ay sa oras ng impeachment trial. At seryoso po si dating Senador Sonny Trillanes na ilabas ito. Hindi ho ito bago sa kanyang krusada. Mula pa nung araw ng presidente pa si Digong Duterte, kanyang in-expose na itong mga bank account na ito na nakakalulang milyon-bilyon ang laman. Yan po ang isa sa mga posibleng kinatatakutan ni Sara Duterte at ng kanyang kaalyado. Kasi mahirap pong i-deny, mahirap pong maitago yan kasi mayroong bank record na hindi naman maitatago ng bangko kung sino mang bangko yan dahil meron pong authority ang impeachment court na isomon at mawala yung bank secrecy law. I-waive yung bank secrecy law para lang ho mai-release ang mga bank account. At yung pinakahuli, noon lang hong isang araw o isang linggo ay sinubukan na yung bank account na yan ay kung active pa, hinulugan po ng pera at tinanggap active pa. Ibig sabihin active yung account, hindi pa nila na isasara. At kahit isara pa yan, kahit na-withdraw pa yan, lalabas yung transaction doon. Yan po yung bank record. Hindi ho yan pwedeng mabura. Ano man ang transaksyon, anong araw, anong oras, kailan, magkano, i-close man yung account, yan po ilalabas pa rin. At yan ho ang malaki na talagang isyong kinatatakutan ng kampo ni Sara Duterte. At kasama yan sa article of impeachment. Ang mga bank account na kung magkano laman, saan galing ang pera, matitrace din yan. Kailan nagsimula ang account na ito? Kung totoo na quarterly o every 6 months ay may mga volume ng pera na pumapasok kung saan, yan po'y matitrace din. Kung magiging active lang, magiging neutral lang ang Senador Judge at ang impeachment trial, lalabas at lalabas po yan. Hindi yan maitatago. Nako, matindi. Samantala, mga pro-Duterte senador napahiya. Napahiya na sa taong bayan kung meron man silang kahiyan tungkol dito sa draft resolution. Kasi ngayon lumalabas, hindi lang pala isa yung draft resolution. Nagaling kay Senador Bato de la Rosa at inamin niya. Nagaling sa kanyang opisina, kundi meron pang iba. Ang gumagawa po nito ay yung mga pro-Duterte. Hindi ito gagawin ng mga independent senador dahil kasi alam nilang mali yun. Pangalawa, alam nila ang obligasyon nila ay trial, hindi ang harangin ang impeachment. Kaya obvious po na itong mga maka-Duterte senador tulad ni Bato, ni Amy Marcos at kung sino-sino pa dyan ang nasa likod nito. Sila po ay napapahiya. Kung meron silang kahiyan, mapapahiya sila. Wala man silang kahiyan sa taong bayan. Kasi ang taong bayan ay nagsalita na, nag-warning na. Lahat ng non-government organization, lahat ng sektor, mula sa mga professional na mga lawyer, professional na mga mamamayang Pilipino, business community, kasama ang civil society at marginalized sector, iisa ang panawagan, trial ay gawin kasi nakasaad sa batas yan. Ganyan pong patindi. Pag hindi pa ito ginawa, although ngayon meron namang report, sinisisi pa ni, totoo ba yan, Senador Escudero? Sinisisi mo pa yung gumawa ng ating saligang batas? Dahil mali daw or hindi mo yata matanggap yung forthwith na tinatawag kaagad-agad, dapat ay magkaroon ng trial. Aba, parang maling-mali para yung interpretation mo at paniniwala mo dyan. Ganun ba talaga? Totoo ba yan, Senador Escudero? Na para sinisisi mo pa yung gumawa ng mga nagsaligang batas katulad ni Ascuna at saka ho ni Christian Bunsod at iba pang mga constitutional expert ay silang pinagkatiwalaan ng mga panahong yun noong 1987. Ngayon sinisisi mo pa. Totoo ba yun? Ang lupit mo talaga, ha? Talagang garapala na ang tigas ng ulo. Garapala na ang hindi pagsunod sa constitutional duty nitong Senate President kung yan ay totoo na kanyang sinasabing mali pa. Pero mukhang ganon kasi lumabas na ho dun sa ibang social media na ang iyong interpretation ay hindi kaagad-agad at wala daw sinabi doon na simulan. Ano po bang ibig sabihin ng kaagad-agad? Di ba ibig sabihin yan? Ngayon na, now na,
simula noong February 5. Iba pa rin, no? Talagang ang daming palusot ng inyong Senate President na Bicolanong senador. Ewan ko kung ito ay anong tingin ng mga Bicolano dito sa ginagawa ng kanilang kababayan na Senate President ng Republika ng Pilipinas. Okay? Sunod na pag-usapan natin, eto na nga po. Yung 1987 Constitution kasi, pag sinabing alam niyo itong batas na ito, hindi naman ho talaga pwedeng hindi susundin yan. Kasi until now, yan pa rin ang ating batas. Kung ayaw niyo sundin yan, ayaw na ninyo ng batas na yan, edi magkaroon ng charter change. Gumawa na tayo ng bagong batas para hindi na ho itong 1987 ang ating susundin kung may bagong batas. Para mabago na rin yung presidential, patungo tayo sa federal parliamentary or parliamentary system kung anumang pagbabago. Baka nga magbabago ang ating bayan. Pero hanggat hindi po, until now ay nandiyan pa rin ang 1987 Constitution, kahit anong gawin nyo, yan ang dapat masunod. Hindi papayag ang Supreme Court na hindi sundin yan. Hindi rin papayag ang mamamayan na ito ay hindi susundin. Lahat ng hindi susunod dito, may pananagutan. Responsibility and accountability. Transparency, responsibility and accountability sa mga taga-gobyerno, huwag niyong kalimutan yan. Nakasaad po yan sa inyong sinumpaang tungkulin at obligasyon. Okay? Kailangan pa ba na yung lahat ng Pilipino'y magsalita? Hindi pa ba sapat na nagsalita na ho, nag-warning na putok sa social media at sa traditional media ang nagsisigawan, mga matataas na boses, galit at nagsasabing magtrabaho na ang ating mga senador. Huwag magtago sa kanilang maling paniniwala na hindi kailangan ng impeachment. Kasi napakasamang president nito. Napakasamang halimbawa nito. Pag hindi po nagkaroon ng trial si Sara Duterte sa isyong ito, ibig sabihin nito, baliwala na ang saligang batas. Baliwala na ang ating Constitution na nakasaad doon sa Section 11, kung di ako nagkakamali, o Section 17. Yung dalawang yun mahalaga. Section 11, nakasaad doon yung public office at public trust. Sa Section 17, nakasaad dyan ang kaagad-agad dapat magkaroon ng trial kapag na ipasa ng Senado ang Article of Impeachment. So, ang linaw po niyan. Kaya umaasa ako na sana ay makukumbinsi pa rin ang iilang mga senador na iba ang paniniwala. Huwag niyong subukan sumagad ang galit ng mamamayan. Huwag niyong subukan na mawala ang respeto ng tuluyan. Mawala na ang respeto ng tuluyan ng mamamayang Pilipino sa mga na nagpapasweldo sa inyo, mga senador. Hindi ko nila lahat kasi iba dyan matino pa. Majority dyan matino. Yun lang identify sa mga Duterte ang may katigasan ng ulo. At hindi natin alam, malamang talagang gusto niyang pagtakpan. Hindi po pwede yan. Huwag niyong galitin ang mamamayang Pilipino. Lahat ay may katapusan pag hindi ho ninyo sinunod ang sinasabi ng batas.